Hayaan mo ang mga bashers or limo. Hindi, gusto ko lang bigyan ng puntos itong laging nakamaskarang vlogger na kalaban na antay kasi to eh. So, inuulit-ulit mo na naman na yung pag-swimming ay isang maling gawain ng FLM team. Inuulit-ulit ko at nandoon sa live na hindi ako makasagot. Okay? Kahit magdebate tayo, bungo, anytime, pwede kitang patulan. Okay? Nagpapasikat ka masyado, tinitira mo yung live, yung video ni RDD Cebu. Okay? Pero ako ang gusto mong tirahin doon. Ngayon, inaamong kita, mag-usap tayo kung gusto mo. Kahit i-video mo. Papaliwanag ko sa'yo. 24 punto. Practice ako. Hello! Magandang araw! Bungo, kumusta? Ano ba ang atin? Magdidebate ba tayo? Pwede ngayon. Pwede. Grabe ka lang. Nandito tayo ba? Papatunayan ko manluloko ang FFCI. Ano? Papatunayan ko manluloko ang FFCI. Una, hindi ito yung proper forum ha. We're here to tinanong ako si Boss Limor eh. Kumunta ka muna. Magkakatuwaan. Kumunta ka muna, Bungo. Hindi, sabi mo kasi sa akin before, nung hinamon mo ko kahit saan, kahit kailan. Hindi mo kayang panindigan. Mamaya sa live. Ay, mag-aaway pa tayo, pre. Men, huwag ka makipag-aaway, men. Kanta ka muna, men. Hindi, sabi mo kahit kailan eh. Kahit kami. Sabi mo, hindi mo kayang panindigan. Hindi. Papatunayan ko manluloko ang FFCI. Sabihin mo, bigla ka dito. Hindi nagkakanta kami. Pre, kumanta ka muna, pre! Huwag mo tinadaan sa lakas ng boses, pre! Sinabi mo kahit kailan eh. Sinabi mo sa akin dati eh. Sinabi mo kahit hindi mo kaya. Nababa ako pag sinabi mo hindi mo kaya. Sabi mo kahit kailan eh. Gusto ko ngayon. Kumanta ka nga muna, nagkakanta ka niya. Ano ba gusto ko naman eh? Gusto ko nga ngayon. Okay na. Pasensya na. Adik eh. Hindi ko sinasabi na pero you are not in the right place. Pagamat pero sabi ko nga nandito kami to enjoy, to have some fun. Alam niyo 'yun Anyway, tatanong ako. Bakit mo ginawa na naman katawa-tawa yung caricature ni Boss? Ay yung picture ni Boss. Saan ko ginawang katawa? Doon sa thumbnail. Ayaw kong aminin, ang dami mong thumbnail na ganun. Masama ba 'yon? Masama ba yung ginawa ko? Bawal ba sa YouTube yung ginawa ko? Hindi, alam mo, FLM kami. Oo nga. Alam niyo naman na antay ako, di ba? Oo nga, oo. Hindi, pero ang sinasabi ko, bakit kailangan mong gawing katawa-tawa yung picture ni Boss? Pwede ka maglagay ng picture na matino eh. Bawal ba yun? Bawal sa YouTube ba yun? Hindi ko sinasabing bawal. Di naman pala bawal. Anong problema? Bakit parang enjoy ka? Diba? Ano ang problema? Di naman pala bawal. Yan ang galawan ng mga demonyo, ang mga tao. Di naman pala bawal. Galawang baling. Yun naman ang lagi mo sasabihin. Di magdemanda kung mali. May magdemanda kung mali. Hindi, usapang sokmed lang to eh. Ganun din ang sinasabi nyo, di ba? Kung may reklamo kayo, i-demanda nyo. Si Sir Nasukir, ganyan din sinasabi. Pag ginagawa sa inyo, ayaw nyo tanggapin yung stupid logic nyo. Pag ginagawa sa inyo. Stupid logic, gano'n? Matalino ka? Sobrang talino mo? Ano lang yan? Umahanap na naman sa subscriber yan. Viewer niya kasi nasa na yan. Gusto mo ba lahulaan tayo? Putangin mo, pinapaakyat kita dito. Gago ka pala eh. Hindi, sinasagot ko naman kayo eh. Hoy, putangin mo, putangin mo ka, hayop ka, wala ka ng viewers, putangin mo, Gago ka pala eh. putangin mo ka, hayop ka. Una yung tanong ko, anong pakialam mo sa buhay ni Sir FLM? Sagutin mo. Ang pakialam ko, marami nilulokong tao. Isa na ako sa naloko. Iniloko ka pala eh, ba't hindi ka magkaso? Bakit? Kailangan bang magkaso pag manloko? Pag sinabi kong ako si Superman na hindi naman totoo, kakasuhan mo ko? Para mapatunayan manluloko ako? Ano may tutulong ng sukmed sa'yo? Diba? Kung naloko ka? Awareness! Sige nga. Awareness! Para wala na kayong maloko pa. Awareness. Gayon, pangalawa. Sino ka para magpatunay sa kasalanan? Tinawanan mo lang, di ba? Husgado ka ba? Ha? Oo nga, pinagtatawanan kita. Nagmumukha ng tanga. Ano ka, husgado ka? Abogado ka? Ha? Paano patutunayan lahat? Lahat ba ng mga ebidensya mo? Mali ako? Mali ako? Ha? Mali ba ako?
Ha? Hindi, mali ako. Abogado ka rin ba para sitahin mong mali ako? Huwag ka muna sa Minumute ako. mingit. Wala pang 5 minutes eh. Kahit meltdown ka na eh. Go ahead po, ma'am. Ang sabi niya kasi, dahil nga daw sa mga ginagawa niya sa social media, inuungkat daw pati private life. Itatanong ko ulit sa kanya. Kaya siya, hindi siya nagpapakita ng mukha noon. Ayaw mo palang gawin sa'yo, uulitin ko bakit ungkat kayo ng ungkat ng mga private life, Okay, lalo sige. kay FLM. Tapos ayaw yung ginagawa nyo yan. Kaya mo tinatago ang itsura mo kasi ayaw mo maungkat ang mga pribado mong buhay. Bakit ungkat kayo ng ungkat ng buhay ng may buhay? Buhay. Okay, sasagutin ko. Wala mo na mag-i-interrupt pa, sasagutin ko 'yan. At tama naman sinabi ni Ma'am Jane Keller. Sabi gano'n, dati kasi nagmamask ako. Ang sabi kong gano'n, gusto ko ihiwala yung personal kong buhay sa social media. Bakit daw si FLM pinakikialaman ko daw yung personal na buhay? Ma'am, kasi open book na yung buhay ni Sir FLM eh. Ganito kasi yon, katulad ng example ko kanina, dinideclare nga, ganito ako, lumaki ako sa ganyan, pag-aari ko ganito. Syempre, nagkakaroon kami ng automatic na isipin, tingnan natin kung totoo yung sinasabi niya. Automatic na kasi sa amin yun eh. Tapos na may nakikita kami na na inconsistency doon sa sinasabi niya. Ito naman pala yung totoo eh. Kung hindi niya dinideklara yung isang bagay, hindi namin pakikialaman yun. Kung hindi niya pinapublic, wala kaming pakialam doon. Ito ako alam ko na may mga anak siya. 'Di ba? Pero never namin pinakialaman yun. Dahil hindi niya naman nilalagay sa publiko yun eh. Bungo, ang mga sige, sige, tapusin mo. Ang inaano lang kasi ang katulad noon, pasintabi po syempre may napapanood kami mga video na anak ako ni Pacifico. Syempre isa rin yun sa totoo nga bang anak ni Pacifico. Doon natuklasan namin si Nanang Remy pala yung nanay niya, 'di ba? Binabangga namin dun sa nare-research namin. Pero kung wala siyang binabanggit tungkol sa magulang niya, wala siyang binabanggit tungkol sa yaman niya, wala kang pakialam dun. Nilabas niya nilalabas ko ba sa publiko na ang asawa ko si Wonder Woman, ang asawa ko si Angelina Jolie, tapos natutuklasan niyo pa, ang asawa ko pala si ganito lang, 'di ba? Yun ang pagkakaiba. Bungo, ang dami niyong inungkat na hindi lumabas sa bibig ni FLM. Katulad ng ang problema sa inyo, nagfo-focus kayo kung ano yung negative na mabubungkal nyo. Katulad nga ma'am ng Wait lang muna. Bago ang lahat, i-shoutout ko lang ang aking baby Tisay. Nanonood ang aking baby Tisay. I love you so much. Para medyo may break ng konti at huwag kayo masyado mag-init ha. I love you so much, baby Tisay ko. Go ahead. Di ba, katulad po ng ano yung marami kong kinalat na hindi naman niya nilabas? Hindi lang ikaw, marami kayo, ang dami yung pinalalabas. Kung iba naglabas noon, hindi ko po responsibility yun. Katulad niyan, bakit gusto mong malaman kung ano ang relasyon ni Pastor Jam at ni FLM? Tinanggi po kasi ni... Lumabas ba sa bunganga niya yan? Si Pastor Jam, lumabas sa bunganga niya na hindi niya daw kapatid si FLM dati nung unang labas niya. Siyempre, tatanungin ko ngayon. Bakit kailangan mong tanungin ulit kung lumabas na sa bunganga niya? Kasi ngayon may may nabanggit kasi uli si... kayo na magkamali yung taong magkasalita at yun ang paulit-ulit niyong i-content. Ganito ma'am ha. Kasi pag may naririnig kayong positive, never niyong paulit-ulit bibigyan. Sinasabi ko, totoong tumulong sa FLM. Sinasabi ko, totoong tumulong sa FLM. Pag mayroong nagtanong sa'yo, kasi hindi mo pwedeng sabihin na hindi tumulong kasi alam ng lahat na tumulong. Alangan sabihin mo hindi tumulong sa FLM, alam natin nga tumulong talaga. Oo nga. Ano pa bang ibang positive pa na nagawa ni FL maliban sa tumulong? Tumulong. Wala na. Yun nga, tumulong ama. Kaya nga, sinasabi ko tumulong talaga si FLM. Kung may reklamo, pumunta kayo sa tamang reklamuhan, Bongo. No, hindi. Common sense ang pinapairal natin dito. Hindi tinatanong nung sinabi ba ni Sekyama na narehistrado sila pero hindi naman, nanloko ba si Sekyama o hindi? Nanloko si Sekyama? Nanloko ba si Sekyama o hindi nung sinabi niya na rehistrado ang FFCI pero hindi naman pala? Sino nagsabing hindi pa yung sinabi ng SEC?
Hindi, sinabi ni Sekyama nung April 4, already registered na daw ang FFCI. Nung nakarating ang May, kinonfirm na hindi pa pala rehistrado ang FFCI. May pinakita, may ipinakita ba si Sekyama na proof niya na nakarehistro na? Wala. Sinabi lang niya. Sinabi niya lang. Nanloko ba si Sekyama doon o hindi? Hindi, kung may pinakita siya, hindi siya nanloko. Wala nga pinakita eh. Wala dito Kahit panoorin pa natin. Sinabi niya lang. Ganito na lang, Bungo. Nanloko ba si Sekyama doon o hindi? Hindi nga niya hindi ko nga nakita yung sinabi ni Sekyama na yan eh. Kaya hindi ko pwedeng Bungo. Tayo nga, ikaw naman eh. Kaya sabi ko, tayo ang nag-uusap ng dalawa. Oo nga, hindi pero representative ka ng FFCI, sir, di ba? Ba't di mo sasagutin? Ba't nag-represent ka ng FFCI kung hindi mo masasagot? Nag-represent ako kung hindi ko masasagot. Ayun, yun ang gusto ko kanina, sir. Dapat paghaharap ka sa akin, alam mo ang lahat ng tungkol sa FFCI. Kasi ikaw representative ng FFCI sa akin eh. Wala. Granting na hindi mo alam, Granting na hindi mo alam. Sige, nandun na tayo. Hindi mo alam ito, Sir Nasuker. Pero yung sinabi ba ni Sekyama na registered na sila, wala siyang pinakita. Tapos nung nalaman sa SEC na hindi pala rehistrado, nanloko ba si Sekyama nun o hindi? Hindi ko alam. Hindi ko nga masagot yan eh. Logic na lang yung Sir Nasuker. Yun na nga sinasabi ko eh. Paano hindi alam dapat si Sekyama na daw, tapos sabi na SEC hindi pa. Dapat si Sekyama, ang tanongin mo dyan dahil siya ang nagsabi. Hindi, point of view mo lang. Hindi, sinabi na nga ni Sekyama eh. Tatanungin ko kay Sekyama, siyempre paninindigan niya yan. Ngayon, para sa'yo, sinabi ni Sekyama, registered na daw ng April 4, sinabi ng SEC, ako na lang ganito na lang ang example, tayong dalawa nag-uusap. Halimbawa, Okay. Sinabi ko nung April 4, registered ng FFCI, sinabi ko. Ngayon, naglabas ang SEC ng notice nung May, hindi pa pala rehistrado. Sinungaling ba ako noon o hindi? Sinungaling ka? Yun sinasabi nyo, respect ka mo, paniniwala. Yung paniniwala ko kay FLM, nirespeto mo. Natamimik ka na naman. Ano ba yung pagiging antay? Bigyan mo ako ng maganda salita. Binibigyan mo respeto. Sabi mo, irespeto ko yung trip ng coach, di ba? Kahit obviously, kasi nungalingan yon. Obviously, ikaw naniniwala ka may kawangis? Si FLM? Wala. Wala, di ba? So, obviously, alam natin kasi nungalingan yon. So, irerespeto natin yon. Bakit ako yung sinasabi ko kay FLM, tutol ka? At sinasabi mo, wag mo na dapat anuhin si FLM. Yun ay nakakulong na, etc. Yes, tama ka, nakakulong si FLM. Pwede ba pagsalitain mo ko? Totoo yun. Hindi mo ko pagsalitain mo eh. Kapag napapansin ko, kapag may in-establish ako dito, ayaw mo kong patapusin. Tinatabunan mo ko, manipulative ka. Yan ka na naman. You are judging me. Hindi kita sisigawan, pagsalitain mo muna ako. Utang na loob. Hindi nga sabi ko nga sa'yo. Ayaw mo ko. Bababa na lang ako. Ayaw mo ko pagsalitain. Ikaw na lang magsasalita. Bababa na ako. Bababa. Diyan ko lang. Sige, magsalita ka. Pagsasalitain mo ako, hindi. Sige, magsalita ka na. Go! Ang sabi mo kasi, di ba? Irespeto sila Boss Ling. Na irespeto ang coach? Ang paniniwala nila. Sige, paniniwala nila, irespeto. Tama? Ikaw muna, hindi ko pinagtatanggol ang coach dito. Wala ko sinasabi pinagtatanggol mo. Sinasabi ko lang yung sinabi mo kanina na irespeto yung paniniwala nila. Tama? Lahat ng tao in general. Ba't hindi ka sumasagot kasi ng diretsyo eh? Ang hirap sa'yo eh. Wala kang kwenta kausap. Iwas ka ng iwas. Kaya ka na umiwas. Tumakbo ba ako? Sagutin mo ang diretsyo. Sabi mo, irespeto yung paniniwala nila o hindi? Yes, you have to respect everyone. Lahat. Okay, sige. Yung paniniwala nila, irespeto natin kahit alam natin sinungaling. Tama? Tama nga. Kahit alam natin sinungaling yung sinasabi, irespeto natin. Paano mo nga sasabihin sa kanila? May totoo ba na na may kawangis? Kung yan ang isip mo. May totoo may kawangis. Hindi, ikaw tatanong. Hindi pwede kung ano yung iniisip eh. Hindi pwede.
Ang pinag-uusapan natin dito, objective truth. Paano kapag sinabi ko sa'yo na matamis ang asin? Sasabihin mo, paniniwala, re-respeto mo yung paniniwala ko matamis ang asin? Objective truth ang pinag-uusapan natin. Alam natin ang katotohanan ng asin ay maalat. Diba? Ano bang gusto mo? Alam natin kasi sinungalingan na sinasabi ni Boss Lee, i-respeto mo? Kaya nga, problema na. Dahil gusto mo lang kasi, gusto mo makuha kasi ang following ni Boss Lee, manipulative ka. Kahit alam mo nanloloko si FLM, gusto mo kasi makuha yung mga follower nila FLM. Tama ako? Dahil, anong membership na may pera, gano'n. Ito yan, yung membership na yun na sinasabi mo, actually yun ay para sa RCA. Doon sa Maharlika Kingdom of God, pwede ka magkaroon ng ID at yun ay in the jurisdiction of Maharlika Kingdom of God na pinangungunahan ni Queen Helen. Okay? Pag nagpa-member ka doon, 300 pesos. Pero dahil, hanggang mo to, ibukas mo yung sentido common mo. Okay? Dahil sa kaming lahat ay pamilya ni Angga TV Boss Lee, ang ginawa, kami ay hindi magbabayad. Ang magbabayad ng membership na yon para sa Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire, ay si Angga at si Kambal ang mag-shoulder. So, Ayan na dyan si Bungo. Saan nagpe-penetrate yung sinasabi mo, niloloko ang mga tao? Sige nga. Walang papel ng SEC yung Speed Finance. O, sandali muna, sagutin mo yung sinasabi mo. Yun na nga, nandun, di ba? Nagpapa-invest kayo, di ba? Hindi ba kayo nanloloko nun? Na sinasabi nyo may papel? Kung kayo. Sandali. Di ba walang papel ang Speed Finance? Sandali Number lang. 2 panloloko, yung kawangis ni FLM, may kawangis ba sa FLM? Naipakita nyo na ba yung prinsipe? Pagsalitain mo ako. Naipakita mo yung prinsipe? Pagsalitain Hindi, mo diba? ako. Ito yan eh. May reklamo ka about sa paper ni Angga? Magreklamo ka sa SEC. I did! I did! O, ngayon? Pantayin nyo! I did! O, ngayon, ito. Then Pantayin wait nyo! for the jurisdiction. Diba? Wala kang pakialam. Hindi, tatanungin, may papel kayo o wala? Papel ng ano? Papel dilihat? Ng SEC. Gusto mo? Ng SEC. Ng Yung SEC? Speed Finance Para ni Boss saan? Lee. Para saan? Sa Speed Finance niya. Sa Speed Finance niya? Ganito ang gawin mo. Ako, Hindi ka sumagot. Hindi mo ako pwedeng tanungin. Bakit? Sumagot ka. May papel si Hindi ako Boss Lee o wala? Bakit ko sasagutin? Kung wala akong alam dyan, ang alam ko lang. Wala ka ako palang ay alam. Ba't nakasali. pinagtatanggol mo? Wala ka palang alam eh. Pinagtatanggol mo, wala kang alam. Hide and hide. Sinungaling ka! Sinungaling mo kahit kailan. Paliwanag mo kung paano lumabas si FLM sa aeroplano nung pasara na. Kahapon nga, sinabi mo, diba? Na tumawag pa si Bayu ka mo? Na nag-aabang kami dito. Sinungaling ka! Nasa LS mo kahapon. Sinungaling dito. Falsification sinungaling ko. Ano sinungaling ko? Falsification case, sabi mo meron. Wala naman. Kapag meron ako na ipakitang patunay na may falsification case, aminin mo, manluloko ka at niloloko mo yung mga nakikinig sa'yo. Oo. Kinasahan ni Abarde yan ha. O sige, ito ang patunay. Akala mo ha? Makinig ka. Sa ibang balita naman, iniimbestigahan ng NBI ang itinayong foundation ng mga supporter ng umano'y scammer na si Francis Leo Marcos. Sinasabing ginagamit ito para makapanloko. Exclusive, nagpapatrol, Nico Bawa. Meron mo tayong visit order din yan. Nakilala si Francis Leo Marcos sa social media matapos mag-viral ang kanyang Mayaman Challenge kung saan hinihikayat niya ang pagdodonate ng yaman sa biktima ng pandemya. Pero inaresto siya ng NBI Cybercrime Division sa dating kaso ng illegal recruitment at human trafficking. Nadagdagan pa ito ng illegal use of alias at falsification of public documents. May kaso wala! Paano mo Rara. Sagutin mo kasi ng ayos. Straight magseryoso tayo dito, men. Kasi alam mo nakasalalay dito yung paniniwala ng tao eh. Di ba hindi lang naman tayo ano eh. Ay, paano kung face mask kasi nahihirapan ako magsalita. O sige, nakakapagsalita ka nung naiintindihan ka namin.
Face mask kasi. Pwedeng ako na magtanong. Ako na magtatanong. Okay lang ba na ako magtanong? Hindi rin pwede. Hindi ganito na lang. Bukas lang magtanong, tapos oo at hindi ka lang kasi tagal-tagal. Ano yung oras natin, mauubos, tsaka yung battery ko, mauubos na. Sige, diretsahin ko na, pupuntohin ko na. Ang sabi mo kasi kanina, RSA, ang sabi mo, di ba, ang nakikita ko lang ay ang kamalian ni 88. So, ina-assume ko, kinonfirm mo na yon. Ngayon, ang tanong ko naman sa'yo, bakit kayo kabutihan lang ni 88 ang nakikita nyo? Ano sabi mo? Ang sabi mo kanina kasi sa akin, kamalian lang ni 88 ang nakikita ko. Ang tanong ko naman sa'yo, bakit kabutihan lang ni 88 ang nakikita nyo, wala kayong nakikitang masama? Bakit mo? Ginawa ba siyang mali? Paano namin sabi nila may mali siya? Ako, magsasabi ko sa'yo mali siya. Saan siya nagkamali? Para husgahan namin sa na may kamalian siya. Ako magsasabi? Kapag napatunayan ko may mali si 88 at si Linyo, aaminin mo, mga bobo kayo lahat. Kasi unfair yan eh. Kayong mismong supporter nun, hindi nyo napapansin. Kaming mga hindi supporter napapansin namin. Ano ba yan? Di ba kabubuhan na yan? Alam ko na yan, alam ko na yung bunga. O ano nga yun? O sige, ano ba yun? Ihulihin mo ko. Alam ko, lahat ng video mo, ni-review ko na lahat yan. O sige. Ano yung papakita ko sa'yo? Sure ka? Kasi itong ipi-play ko, naka-private to. Binura ni 88 to. Sige na, are you saying? Para ma-play na yung video kung... Para maipaliwanag sa'yo kung... Sagutin mo. Kapag napatunayan ko, kasi sinabi mo, hindi nyo nakikita. Nakikita ko na rin yan. Yung private na, binura mo. Ano yun? Lahat na lang nakikita nito. Ano yun? Sabi mo, nakita mo, ano yun? Ano yung video na yun? Natukoy mo. Ano nga yun? Diyan ka nagkakamali. Nagsasalita ka kasi nang hindi mo alam. Laging dinadaan mo na, alam ko na yan. Tapos pag tinanong, alam ko na yan. Yung binura niya na private, sabi mo. Ano yun? Tungkol saan yung video? Ipaliwanag ko kung ano yung binura na video. Wala kang alam. Kasuhan ka? Wala kang alam, RSA. Hindi mo alam. As in talaga. Undergrade ka. Hindi mo alam talaga. Hindi, undergrade ka. Sinabi mo na. Hindi niya yan alam. Ano yung video? Alam mo pala eh. Ano yung video? MY, wait lang. Ano yung video? Alam mo pala eh. Tungkol saan yung video? Pwede mo sabihin, hindi na nakikinig. Pwede naman ganito. Hindi nakikinig eh. Ngayon, ayaw mo sumagot eh. Oo ka mananapak. Mananapak ka eh. Easy ka lang. Hindi, yan. Kumbaga, being a professional. Being professional tayo na, Iwaga at karunungan, ito na inaasahan ko. Ang sabi ni panalo na kayo. Maestro Ozzy, Okay. Panalo na kayo, sige. Yung mga legit. Sabi niya, nire-respeto niya daw yung mga legit. Pero naniniwala siya kay Beams Ghost TV na peke. Tanungin mo ko kung paano naging peke. Isusupalpal ko sa pagmumukha mo kung paano naging peke si Beams Ghost TV. Nako, pag nagkita tayo, malaramdam mo ng presensya na hinahanap mo. Sige, iparamdam mo sa akin ngayon. Saan ba address mo? Pagbibigyan kita ng mga himala, magdadala ako pasyente. Papatunayan ko sa iyo kung ano yung mga kapangyarihan na binigay sa akin ng Diyos. Hindi, wala akong pakialam sa kapangyarihan mo. Ang pinapakialaman ko, yung reaction. Gusto mo, subukan ko na lang kay kapangyarihan ko sa iyo. Ang pinapakialaman ko, Maestro Ozzy. Takot ka na eh. Takot ka na yan. Ba't takot? Na pag nagalit ang mga gabay ko niyan, pag nagalit ang gabay ko niyan, paparusahan ka ng Diyos dahil manggagamot, hindi mo nire-respeto. Kapangyarihan mo ba tinatanong ko sa'yo? Tinatanong ko sa'yo? Tanggalin mo muna yung ulo, ulo ba yan o kamatis? Tanggalin mo muna yan. Nabubulol ka? Tanggalin, natural lang sa akin yan eh. Ang tanong ko, tanggap ko sarili ko eh. Ikaw hindi mo tanggap sarili mo kasi yung bungo mo, tanggalin mo, Undertaker ka pa, hindi ka naman sa Undertaker. Di ba? Undertaker. Pangit ka kasi. Pangit ka. Di ba? Ganyan ang argumento niyan. Pangit. Baka para ko yung pagmumukha ko sa'yo, malaman ng tao sinong pangit. Ipakita mo. Ipakita mo. Kasakyan lang ito, tol. Kasi show mo yan eh.
show mo yan na dumami views mo. Papatulang kita, sige, sasakyan lang kita. Nalalayo tayo, Sir Hiwagay, nalalayo tayo dito. Ang tanong ko, kapangyarihan ba ni Maestro Ozzy yung tinatanong ko? Oo, hindi. Ano, Hiwaga? Bilang masaya na kayo dito. Masaya na kayo. Hindi, tinatanong ka nga eh. Gusto nga namin malaman dahil 2 page ang nilistak sa mga sinabi mo. Wala nga akong time dyan. Okay, wala akong time dyan. Wala kang time? Umakyat ka dito. Maestro ka min. Maestro Oy, Bungo. ka. Teacher Hindi ka imbitado dito. Hindi ka imbitado dito, Bungo. Ikaw ba ang may-ari ng channel para sabihin mo hindi ako imbitado? Okay, ako na lang alis. Ikaw na lang si Bungo. Ay, hindi, ba't ka mag-aalis? O sige, iba na lang magtanong dahil hindi kayang sagutin ni Maestro Ozzy, iba na lang. Alam ng Diyos yan. Marami akong natulungan na tao. Ikaw, wala ka natulungan. Wala ka natulungan, men. Pag may Sakit napakita ko na ng itulong ulo ka sa ekonomiya. Pag may napakita ko na wala ka natulungan. Naninira ka, nagdedebang ka. Kapag may nakipakita ko na itulungan ko. Dapat i-block yan sa YouTube yung content mo. Ano sinira ko? God bless all. Huwag kang karunungan. Pasensya na. Malaki ang galit sa puso niya. Pasensya na po, alis na ako. Anong sinasabi kong paninira?